Diyos ko naman, Panginoon, huwag niyo man po sanang pahintulutang lumala ang aking karamdaman. Napakasakit na po ng pakiramdam ko. Ang ulo ko, ang likuran ko. Panginoon, kailangan ko po kayo. Yan ang bulong at dalangin ni Boyet tuwing gabi. Tuwing kumikirot ang kanyang katawan, tuwing sumasakit ang kanyang ulo. Para bang siya ay nahihilo. Itong si Boyet ay isang masipag at madiskarteng lalaki. Kaya lang, ulila na nga siya sa buhay. Ang kanyang pinagkakaabalahan ay magtinda ng taho. Maagang naulila itong si Boyet. 10 years old pa nga lamang siya ay namatay na ang kanyang mga magulang nang dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang kanyang kapatid naman, napatay naman ng pulis dahil nga nanlaban ito. Paano ba naman napabarkada sa isang pusher? Pusher ng droga sa kanilang bayan. Lapitin ng gulo, lapitin ng away, lapitin ng malalaking problema. Dahil dyan napaisip si Boyet, hinding-hindi raw niya gagayahin ang kanyang kapatid. Ang kanilang mga kamag-anak, mahirap lamang din ang buhay. Wala siyang ibang aasahan. Isang kahig, isang tukang nga lamang sila. Kaya itong si Boyet habang tumatagal ang panahon, habang iniinda ang lahat ng hirap, wala siyang ibang madaingan. Sa murang edad, lumaban sa buhay si Boyet ng mag-isa. Akalain nyo, pinilit niyang gumawa ng paraan upang siya'y makapasok ng eskwelahan. Alam ni Boyet kung gaanong kahalaga ang edukasyon sa kanya, sa kanila, sa buhay natin. Upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa eskwelahan, gumagawa siya ng paraan. Bata pa lamang ito, nagbebenta na nga ito ng mga plastic bag sa palengke. At hindi kalaunan, sa paglipas ng panahon, naging kargador na nga rin siya at diyan pala babagsak ang kanyang katawan. Ito ang magiging dahilan ng kanyang problema. Sumakit ang kanyang likod, ang kanyang buong katawan. May mga pagkakataong kumikirot ang kanyang ulo nang hindi niya maintindihan. Karamihan sa kanyang mga kaibigan at mga nakakatandang kakilala, pinapayuhan siyang itigil na ang kanyang pagbubuhat ng mabigat. Magmula nga noon, itinigil na nga niya ang kanyang pagbubuhat ng mabibigat na gamit. Nais niyang ingatan din ang kanyang buong katawan kaya kinonsider na nga niya ang pasya ngayon. Lumipas ang ilang mga araw, nakaisip siyang muli ng paraan upang kumita. Nagtinda na lamang siya ng kung ano-anong maaaring ibenta sa palengke. May mabaon lamang sa eskwelahan upang hindi rin siya magutom. Lalo na, napakamahal ng mga bilihin. Maaari nating sabihin na marami namang bumibili dito kay Boyet. Kaya lang, hindi naman sapat ang kinikita niyang papiso-piso lamang. Sa tulong ng ilang mga kakilala, sinuportahan siya ng mga ito sa pag-aaral. Minsan, nililibre ng tanghalian. May mga pagkakataong pang may nagbigay sa kanya ng lumang itim na sapatos na maaari niyang gamitin sa paaralan. Malaki ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, nakatapos nga siya ng high school. Hindi naman sobrang tataas ng kanyang mga marka, pero at least pasado. Nang siya'y makapagtapos ng sekundarya, namasukan siyang muli bilang isang utusan, bilang isang boy sa isang malaking tindahan ng sapatos. Ang may-ari nito ay mga inchik. Hanggang sa doon nga nagkaedad si Boyet sa ganong klase ng trabaho. Lalo pa nga niyang napupuna ngayon na kahit hindi na ganoong kabigat ang kanyang binubuhat, para bang siya ay nakukuba na. Marami na rin ang nakakapuna. Para bang hindi na nga tuwid ang kanyang katawan tuwing siya ay naglalakad. Kaya naman, nagpatingin na nga ito sa doktor. Mga dalubhasa sa buto ng tao. At sabi nga nila, may problema na nga raw ito sa likurang bahagi ng kanyang katawan.
Maaaring ito ay epekto ng araw-araw niyang pagkatrabaho ng walang tigil kasabay ng kanyang pagpasok sa paaralan. Isang dahilan pa ay ang nangyaring aksidente sa kanya ilang taon na ang nakakalipas. Dahilan upang magkaroon siya ng bali sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Bagay na hindi na nga niya ininda dahil mahal at magastos ang magpagamot sa doktor. Hindi niya nga ininda ito, kaya hindi niya nga napapansin, lumalala na ang problema. Nagsimula siyang uminom ng mga bitamina, uminom ng gatas, mga herbal na gamot. Siyempre, kasama niyan, ipinagpapatuloy niya ang naresetang gamot sa kanya ng mga doktor. Mahirap para kay Boyet dahil sa sitwasyong ito, maaapektuhan ang kanyang pagtatrabaho. Maging mga katrabaho ni Boyet ay nagwo-worry na sa kanya. Ganon din ang kanyang amo. Masakit man sa loob ni Boyet, napilitan siyang mag-resign sa kanyang trabaho. Binalot ng kalungkutan ng kanyang isip. Paano na nga ngayon? Sa matagal na panahon ang kailangan lamang niya ay ang kanyang katawan upang siya'y makapagtrabaho. Wala siyang reklamo sa buhay, sa pagkain kinakain niya. Wala siyang reklamo kung kakaunti ang pera niya sa kanyang pitaka. Ang kailangan niya ay ang kanyang matibay na katawan. Ito ang kanyang kalasag sa buhay na ito. Pero paano na? Ni magbuhat ng maraming kahon ng sapatos ay hindi na nga niya magawa. Ano pa ang kaya niyang gawin? Anong trabaho ang maaari niyang pasukin sa ganong klase ng kondisyon? Malungkot man, nanghihina man, hindi hinayaan ni Boyet na kainin ng kalungkutan ang kanyang buong pag-iisip. Imbis na problemahin pa ang problema, nag-isip siya ng paraan, ng solusyon. Muli siyang umisip ng paraan kung paano siyang kikita ng pera. Kailangan niyang lumaban dahil kung hindi, baka mamatay siyang dilat at walang napapatunayan. Tuwing umaga, naglalakad-lakad itong si Boyet. Ang akala ng iba, ginagawa niya ito upang mag-exercise lamang upang patibayin ang kanyang buto. Pero ang totoo, ginagawa din niya ito upang makahanap ng paraan ng pagkita. Hanggang isang araw, mayroon siyang nakilala. Ang taong ito ay tila ba naaawa at humahanga rin dito kay Boyet. Kaya naman, isinama siya sa gawaan ng taho. Kung tutuusin, maaari namang tumanggi si Boyet. Alam niyo naman, hindi ganung kagaan ang magdala ng taho. Ang magbuhat nito habang ikaw ay naglalakad sa kaparangan. Alam niyong mahirap yan. Alam niyan. Ano ka ba naman? Akong bahala sa iyo, Boyet. Mabait ka naman kaya tutulungan kita. Hinahangaan kita. Saludo ako sa mga tulad mo. Kaya ngayon, papahiramin kita ng kariton. At hindi lang yan ha, may pwesto ka rin sa palengke tuwing umaga. Aba, hindi mo na nga kailangang umuli pa. Doon ka lang sa posisyong ngayon. Yan ang sabi ni Tony. Malaking-malaki ang kanyang pasasalamat dito kay Tony na napag-alaman niya, classmate pala niya nung elementary. Nang makapasok itong si Boyet sa gawaan ng taho, kinausap siya ng may-ari nito. Ang sabi niya, "Alam mo Boyet, nakakaawa ang kondisyon mo. Napakabata mo pa para magkaroon ng ganyang karamdaman. Pero hayaan mo, basta magtiyaga ka lamang. Kahit pa paano, malaki din naman ang kikitain mo. Magsipag ka lang. Basta, tuwing umaga, pupunta ka lamang dito. At ikaw ay mag-aayos ng iyong mga paninda. Bandang mga alas 9 o alas 10. May tira man o wala, tapos na ang trabaho mo. Pwede ka nang magpahinga. Pero kung sa tingin mo ay marami pang mga taong maaaring bumili sa'yo, pwede kang mag-extend hanggang alas 12. Muli ay nagpasalamat itong si Boyet kay Tony at sa may-ari nga ng pagawaan ng taho na iyon. Magmula noon, doon na nga umikot ang buhay ni Boyet. Habang tumatagal, kailangan na nga ni Boyet ng tungkod. Tuwing umaga, hindi pa nga sumisikat ang araw, nagtutulak na nga siya ng kanyang kariton. Pero alam nyo ba, palibhasa ay maraming kaibigan,
maraming tumutulong sa kanya habang sila ay nagkukwentuhan patungo ng palengke. Lumipas ang ilang mga linggo, ang ilang mga buwan. Nakakaipon na nga itong si Boyet at halos araw-araw meron siyang pambili ng kanyang bitamina sa buto. Kasama na doon ang kanyang mga gamot. Hindi lang yan, maging araw-araw niyang pagkain, hindi na nga siya kinukulang. Wala na nga raw siyang mahihiling pa. Ang kagandahan pa niyan, tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang mga customers. Karamihan dito, mga trabahador, mga estudyante, mga kabataan na hinahangaan ang kanyang sipag at tibay. Bonus na nga dyan ang napakasarap niyang tinda. Tanggap na nga niya ang kanyang kalagayan ngayon at ang kanyang tanging dasal ngayon, sana mas pagtibayin pa siya ng Panginoon dahil alam niya na parating pa ang ilang pang mga pagsubok sa kanyang buhay at lahat yon ay kanyang haharapin. Huwag lamang siyang papabayaan ng Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ilang mga pagsubok na ang dumaan sa buhay ni Boyet. Hindi lamang sa kalusugan, pero maging sa kanyang damdamin. Umibig siya sa isang babaeng ang akala niya ay mamahalin siya ng tunay at buo. Pero siya mismo ang nakakita na siya pala ay pinagtataksilan nito. Pagkatapos niyang tanggapin ang babaeng ito sa kanyang buhay, pagkatapos niyang mahalin ito ng tunay at buong buo, kahit na alam niya na may bisyo ito, kahit pa alam niya na single mother ito. Hindi naman daw kasi problema kay Boyet ang magmahal ng isang single mother. Dahil para sa kanya, kahanga-hanga ang mga iyon dahil handa silang itaguyod ang buhay ng kanyang anak nang hindi umaasa sa kung sino man. Kaya nga lang sadyang minalas itong si Boyet dahil ang single mother na kanyang inibig ay kakaiba. Hindi nito kailangan ng pag-ibig o katuwang sa buhay. Ang kailangan niya ay pera. Bagay na hindi naman magawang ibigay ni Boyet dahil limitado lamang ang kanyang kita. Masakit man para kay Boyet iyon, nag-move on na nga lamang siya dahil mahal na mahal niya ang babaeng ito. Ipinaubaya na nga niya ang babaeng kanyang pinakamamahal sa ibang tao. Ilang araw at linggo pa ang lumipas, nagkaroon pa ng problema. Tumumal ang benta. Tila ba paunti ng paunti ang mga taong bumibili sa kanya ng taho dahil sa pagdami ng mga tindahan ng mga milk tea sa bayan. Mahirap yun para sa kanya pero okay lang. Kakayanin nga daw niya. Sa tulong ng mga kaibigan, kahit papaano nakaraos naman itong si Boyet. Kaya lang, dahil sa kanyang sobrang pagtitiwala sa mga kaibigang ito, isa sa mga ito ay nang abuso nga sa kanya. Ninakawan lamang naman siya sa kanyang pitaka ng 3,000 piso. Subalit imbis na magalit sa buhay, imbis na mainis sa kanyang sarili, ay nag-move on na lang ito dahil wala na nga daw siyang magagawa pa. Diretso lamang sa buhay, laban lamang kung laban. Tuwing tapos na ang kanyang trabaho, lahat ng kanyang ginagawa, uuwi siya sa kanyang lumang tahanan. Maliit, masikip, pero okay lang kasi komportable naman siya. Hindi naman siya nalilimutang kumustahin ang kanyang mga pinsan at mga tiyahin. Ang munting tahanang iyon ay sa kanyang mga magulang. Kaya lang ang problema, ang lupang kinatatayuan nga nito ay pag-aari ng kanilang malayong kaanak. Swerte na nga lamang at hindi pa ito kinukuha. Tuwing gabi, dahil sa kanyang sobrang pagod, pagkatapos niyang maghapunan, siya ay matutulog na. Kaya lang, sa kalagitnaan nga ng gabi, bigla siyang magigising dahil kumikirot na naman ang kanyang likuran. Ganoon din ang kanyang mga balikat. Dahil doon, hindi nga siya makatulog muli. Bigla siyang mapapaisip. Muling nangarap siya na sana dumating ang panahon na gumanda pa ang kanyang buhay. Kung hindi man siya yumaman, at least sana magkaroon siya ng pagkakataong makapagpa-opera dahil kailangan talaga niya iyon. Lumipas ang ilang mga linggo, 6:00 noon, umaga,
Araw ng Sabado, nasa pwesto na agad itong si Boyet. Umiinom na nga siya ng kanyang bitamina at gamot matapos niyang kumain ng pares. Okay naman ang panahon kaya napakasigla ng kanyang pakiramdam. Pasipul-sipul pa nga ito habang ito ay nakaupo sa lumang waiting shed. Nung panahong iyon, kakaunti pa lamang ang tao dahil ang mga ito ay nasa simbahan. Maya-maya pa, isang lalaki ang tumabi sa kanya. Naka-jacket nga ito ng itim. At hindi makita ni Boyet ang kanyang buong mukha. Nung una, sinubukan niya itong kausapin pero hindi nga siya pinapansin. Nung pangalawang beses, inalok niya nga ito ng taho. Pero muli itong hindi nagsalita. Hanggang sa kanyang mapansin ang kahina-hinalang lalaking ito nakayapos sa kanyang itim na bag. At para bang hingal na hingal nga ito. Anong dahilan? Ang sabi niya, "Sir, okay lang po ba kayo? May tubig po ko rito. Magtubig po muna kayo." "Sir?" Ang sabi ng lalaki, maraming salamat. Ang totoo niyan, hindi ako okay. Hindi ako okay. Utoy, baka naman maaari mo kong tulungan. Tandaan mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon. Itago mo ang bag na ito. May address ako sa loob nito. Pakiusap. Tulungan mo ang dalawa kong anak na lalaki. Gawin mo to para sa akin. Sa'yo na ang laman ng bag na yan. Iyong-iyo na. Gamitin mo sa mabuting paraan, Utoy. Huwag mong ibibigay sa mga pulis dahil maaaring mapahamak ka. Utang na loob naman. Naiintindihan mo ba ako? Nagkakaintindihan ba tayo? Uy, sumagot ka! Sumagot ka! Hingal na hingal ang lalaking kausap nga ni Boyet. Pero kahit papaano, naunawaan naman niya ang kanyang sinasabi. Pero ang hindi niya maintindihan, anong dahilan? Nung una, tumatanggi itong si Boyet dahil baka problema ang bitbit ng lalaking ito. Pero pilit nitong ipinasok ang bag sa loob ng kanyang kariton. Hirap man itong tumayo, pinilit nga nitong lalaking ito na lumayo kay Boyet. Natisod pa nga ito sa isang malaking bato at nang subukan siyang tulungan ni Boyet, napansin niya na para may tumutulong dugo sa hita nga ng lalaki. Biglang kumaripas muli ng takbo ang lalaking naka-jacket dahil may parating na mga lalaking hindi rin niya kilala. Tila ba hinahabol din ang lalaking nag-abot sa kanya ng bag. Napakabilis ng mga pangyayaring iyon dahil bigla na nga lamang nahagip ng isang rumaragasang truck ang lalaking iyon. Nabundol ang lalaking nagbigay kay Boyet ng bag. Sa malamang, binawian na nga ito ng buhay. Yan ang sabi ni Boyet. Nagsigawan yung mga tao paglabas ng simbahan. Saktong katatapos nga lamang ng misa nung araw na iyon, ng umagang iyon. Dahil sa dami ng taong nagkakagulo, nawala na rin yung mga lalaking humahabol dun sa nabundol ng truck. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin maipaliwanag ni Boyet kung ano bang nangyari nung umagang iyon. Napaupo na nga lamang ito muli sa kanyang waiting shed. At doon, tanaw na tanaw nga niya na halos mahati ang katawan ng lalaking kanina lamang ay kanyang kausap. Maya-maya ay napaluhan na lamang si Boyet dahil muling bumalik sa kanyang alaala kung paanong pinatay at namatay ang kanyang kuya. Kitang-kita kasi ng kanyang dalawang mata kung paanong pinaslang ng mga lalaking hindi naman niya makilala ang kanyang nag-iisang kapatid. Isa lamang ang kanyang sigurado, pulis ang mga iyon. Lumipas ang ilang mga oras, saktong 9:00 na nga ng umaga noon at halos ubos na ang kanyang paninda. Wala na rin ang kanyang mga suki. Wala na nga siyang kailangang gawin kaya tulad ng dating gawi, isasauli na nga niya ang lagayan ng taho at uuwi na sa kanyang tahanan. Subalit bago nga siya umuwi,
bumili muna siya ng kanyang makakain para sa tanghalian. Habang nag-iisip-isip ito, pauwi na rin siya ng bahay. Tulak niya ang kariton. Nang maiparada na nga nitong si Boyet ang kanyang kariton sa harap ng kanyang tahanan, pumasok na nga siya ng bahay. At dahil sobrang sakit ng kanyang katawan, muli siyang napaupo. At doon niya nga naalala yung bag na iniwan sa kanya ng lalaki. Dali-dali niya itong kinuha at binuksan. Nagulantang na lamang si Boyet dahil ang laman ng bag na ito ay mga perang papel. Lilibuhin ng mga ito na halos ni hindi niya alam ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya. Hindi rin niya alam kung magkano ang laman. Halos mabitawan nga ni Boyet ang bag na ito dahil bigla pa siyang nakakita ng ilang mga alahas sa loob. Ang tanong sa kanyang isipan ngayon, bakit ang sabi ng lalaki ay huwag ibibigay sa mga pulis ang mga gamit na iyon, ang perang iyon? Bakit ang sabi niya kapag ibinalik niya ang mga gamit na ito, mapapahamak daw siya? Muli niyang binuksan ang bag at doon niya nga nakita ang isang piraso ng papel. Nakasulat nga dito ang address. Doon niya naalala yung sinabi ng lalaki na tulungan daw ang dalawang anak nito. Sa panong paraan? Hindi niya malaman ang gagawin. Dapat ba niyang ibigay ang alahas at perang iyon sa dalawang anak ng lalaki? Pero kung ganoon, bakit daw ang sabi ng lalaki ay sa kanya na ang lahat ng laman ng bag na iyon? Diba? Parang ang gulo. Sa puntong ito, 31 years old na nga itong si Boyet. Imposibleng hindi niya maisip kung saan nanggaling ang perang kanyang hawak ngayon. Malamang sa malamang, sindikato ang lalaking kanyang nakausap. Malamang nagkaonsehan sa hatian ng pera. Kung hindi man, baka nais siyang lamangan o nakawa ng kanyang mga kasama. Biglang nakaramdam ng takot itong si Boyet. Ngayon, kung iisipin ninyo, kung nakita ng mga miyembro ng sindikato kung paanong tumakbo ang lalaking nakausap ni Boyet, kung nakita nilang nabangga ng truck ang lalaking iyon, malamang sa malamang, alam nila ngayon kung sino si Boyet. Kung wala sa bangkay ng lalaki ang bag na kanilang hinahanap, sa malamang may pinag-abutan ito. Imposibleng hindi siya mamukhaan, imposibleng hindi siya makilala dahil sa kanyang kubang katawan, kapansin-pansin talaga. Sino ba namang hindi makakaramdam ng takot? Bigla niyang naisip, paano kung yung driver ng truck na nakabangga doon sa lalaki ay miyembro din ng sindikato? Paano kung planado pala ang pagpatay doon sa lalaki? Ang sabi ni Boyet, magaling pa, isauli na nga lamang niya sa mga pulis ang perang kanyang nakita. Dahil mas mahalagang araw sa kanya ang kanyang buhay kumpara sa kayamanan. Kung ikaw si Boyet, ano ang gagawin mo? Comment down below. Sige na. Lumipas ang mga araw, hindi maging kalmado si Boyet. Sa kanyang pwesto, palagi siyang kabado, palagi siyang tensyonado. Hindi na nga siya makapagbenta ng maayos sa kanyang mga suki. Kaya naman makaraan lamang ang isang linggo, nagpaalam na nga itong si Boyet sa may-ari ng gawaan ng taho. Nakakalungkot man, subalit inaatake na nga siya ng sobrang anxiety. Ni hindi na nga siya makatulog sa gabi dahil takot nga ito. Dahil baka maya-maya, may nagmamatsyag sa kanyang pagtulog. Overthinking malala. Napilitang isuko ni Boyet ang kanyang trabaho bilang isang magtataho. Umisip siya ng kung ano-anong dahilan sa kanyang amo. Inunawa naman siya ng kanyang amo. Kaya lang nang sumunod na araw, hinanap din siya ng kanyang kababatang si Tony. Paano ba namang hindi sa matagal na panahon? Okay naman ang trabaho ni Boyet. Bakit bigla niya itong isinuko? Nang makausap ni Tony si Boyet, muli siyang nangako na muli siyang hahanap ng paraan upang magkaroon ng pagkakakitaan itong si Boyet.
Ang dahilan ng kanyang takot at kaba ay ang perang nasa kanya, ang kayamanang nasa kanya. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi pa niya ibalik sa mga pulis at sabihing napulot lamang niya ito? Ang kinakatakot nitong si Boyet ngayon, paano kung ilan sa mga miyembro ng kapulisan ay miyembro din pala ng sindikatong kanyang tinataguan? At dahil magaling nga mag-isip itong si Boyet, naisipan niya na kung ibabalik niya ang bag na ito, hindi na nga lamang siya magpapakita. Pero dahil may CCTV, parang malabong mangyari yon. Kaya ngayon, ang kanyang plano ay hanapin muna ang dalawang anak ng lalaking kanyang nakausap noon. Maya-maya, kinuha niya ang bag at hinanap ang address ng lalaki. Nang makita nga niya ang eksaktong address ng lalaki, ito ay sa bandang Tondo. Kung siya ay pupunta roon, dapat walang makaalam ng bilin sa kanya nung pumanaw na lalaki. Ang sabi nga niya, kailangan kong pagplanuhan ng lahat. Magmamasid muna ako. Pasensya na kuya pero kakailanganin kong gamitin ang pera mo. Pero sa ngayon, uunahin ko muna ang mga anak mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Panginoon, kung mali po ang gagawin ko, kayo na po mismo ang pumigil sa akin. Hadlangan niyo po kung ano mang ginagawa ko ngayon kung mali man ito. Pero kung tama po ang ginagawa ko, Panginoon, gabayan niyo po ako. Yan ang bulong ni Boyet habang binibilang nga niya ang pera na halos umabot pala ng mahigit 8 milyong piso. Halatang galing pa sa bangko ang perang iyon dahil may tatak pa ng BDO. Biglang pumasok sa kanyang isipan, napakalaki ng halagang ito. Magagamit ko ito para sa aking sarili. Makakapagpagamot na ako. Makakapagpa-opera. Makakabili ng gamot para sa akin pero bakit pakiramdam ko parang mali? Bakit parang mali? Siguradong makakapansin ng mga kakilala ko, ang mga kaibigan ko, ang mga tiyahin ko. Anong dapat kong gawin? Palalabasin ko bang tumama ako sa loto? Bahala na, pero sa ngayon, uunahin kong tulungan ang anak ni kuya. Bahala na. Maya-maya pa ay naghanda na nga itong si Boyet. Nagdala siya ng malaking halaga nga ng pera at naisipan niyang iwan yung iba sa loob ng bag. Iniwan niya ang bag na ito sa ilalim ng kanyang kutsyon. Sa matagal na panahon na itong si Boyet ay palagi naglalakad, halos lahat ng karatula sa kanilang barangay ay kanyang nabasa na. Hanggang nakakita nga siya ng karatula na nagsasabi ng van for rent. Tinawagan niya ito at nalaman niya napakamurang halaga lamang ang kailangan. Makakapunta na nga siya ng Tondo. Kailangan niya mag-ingat. Upang hindi nga kapansin-pansin ang kanyang gagawin, nagtungo itong si Boyet sa isang bakanting lote at doon niya kinita yung matandang driver ng van. Maya-maya pa'y dumating na ito. Sumakay na nga siya at nagpunta na nga sila sa Tondo. Napakaswerte nga niya dahil napakabait ng driver. Alam din niya ang pasikot-sikot sa Tondo. Ang sabi na nga lamang niya sa matanda ay pupuntahan niya yung anak ng kanyang kakilala. Kakamustahin, bibisitahin ika nga. Nang makarating na nga ito sa lugar, laking gulat niya dahil walang kasama ang dalawang bata, isang edad 8 at isang edad 10. Kaawa-awa ang kanilang kalagayan, napakapayat na, malnourished na ika nga. Napag-alaman ni Boyet mula sa mga kapitbahay na chismosa na walang malapit na kamag-anak ang dalawang batang ito. Kadalasan, pinupuntahan lamang ng mga member ng DSWD upang dalahan ng pagkain, ng gamot, ng bitamina. Ngayon, ang problema ni Boyet, paano niyang tutulungan ang mga batang ito? Kailangan niyang dumaan sa maayos at tamang proseso.
Lalo pa ngayon, halos linggo-linggo, may bumibisita pala sa dalawang batang ito. Naisipan kasi niya na bakit hindi niya ampunin ang mga batang ito. Gamit ang perang ibinigay ng kanilang ama, nais niyang bigyan ng mas magandang buhay ang mga batang ito. Ang tanong, paano niya magagawang ampunin ang dalawang batang ito? Kung ang tingin ng mga tao sa kanya, ni hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili, ni wala siyang maayos na bahay, ni wala siyang pambili ng gamot. Yan, ganyang kababa ang tingin ng mga tao sa kanya. Which is, totoo naman. Kaya naman agad siyang umalis sa lugar na iyon. Kasi baka maya-maya may makahalata sa kanya. Ngayon ang kanyang plano, aayusin muna niya ang kanyang sarili gamit ang perang iniwan sa kanya ng lalaki. At gamit ang perang iyon, kapag naayos na nga niya ang kanyang sarili, handa na siyang ampunin ang mga bata. Sa kanyang pangangalaga, susubukan niyang bigyan ng mga ito ng mas magandang buhay. Ang pangako nga niya, babalikan niya ang mga batang ito. Pansamantala, ang ginagawa niya, pinamimili nga muna nga niya ng pagkain at mga pangangailangan ng mga batang ito. Paano ka mo? Online shopping. Gamit ang iba't ibang mga application sa cellphone, nagawa niyang i-order ng kung ano-anong mga pangangailangan sa buhay at sa bahay ang mga batang ito. Halos linggo-linggo may delivery para sa mga bata. At sa ganitong paraan, hindi siya makikilala ng kung sino mang nasa paligid ng mga ito. Walang nagmamasid sa kanya, makakaligtas siya sa mga sindikato. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Pero paano niyang magagawa yon? Kung sa usapang pera, paghihinalaan siya ng mga tao. Kaya naman, agad kinausap nitong si Boyet ang pinakamalapit niyang tiyahin at mga pinsan. Ang sabi niya sa mga ito, nanalo siya sa loto. At dahil mahal niya ang mga ito, mangako lamang silang hindi sila magsasabi kung kani-kanino, handa siyang abutan ang mga ito ng malaking balato. At least ngayon, malaya na nga siyang gastusin ng pera na nais niyang gamitin para sa kanyang sarili. Naghanap siya ng loteng maliit lamang at pinatayuan ng isang simpleng tahanan, pero di hamak na mas malaki at mas malawak sa kanyang tahanan ngayon. Nagpagawa siya ng mga kwarto para sa mga bata at para sa kanya. Nagtabi na rin siya ng sapat na pera para sa kinabukasan ng mga ito, para sa kanilang kalusugan at edukasyon. Kahit hanggang kolehiyo, makakapag-aral sila ng kahit na anong kurso. Tulad ng palagi nilang sinasabi, lahat naman ng bagay sa mundo, magagawa mo basta may pera ka. Makakapag-travel ka, makakagala ka. Magagawa mo ang lahat ng nais mo kung may pera ka. At yan ngayon, ang bagay na meron si Boyet. Gamit ang pera, nagpatayo rin ng isang malaking tindahan sa harapan ng kanyang bahay itong si Boyet upang umikot naman ang pera. Return of investment, ika nga. Lahat ng mga ito para sa kanyang pag-ampon sa dalawang bata. Kakalimutan baga naman niya ang kanyang sarili? Siyempre hindi. Ginamit niya ang perang ito upang siya ay makapagpagamot din. Hanggang itong si Boyet, nagpa-opera. May therapy pa. Handa na ang lahat ng kanyang gamot na kakailanganin. Kahit ilang buwan pa ang lumipas, hindi siya mauubusan. Hanggang isang araw nang binisita niya ang mga bata, kinausap niya si Kapitan at sinabing, maaari ba niyang ampunin ang mga batang ito? Tutal, wala silang mga magulang. Tutal, wala silang malapit na kamag-anak. Agad naman siyang pinayagan at sinuportahan ni Kapitan. Lahat naman daw ng yan ay kanyang magagawa kung meron siyang kakayanan. Sa tulong ng kanyang mga tiyahin, madaling gumaling ang katawan nitong si Boyet. Sa tulong na rin ng mga gamot at ng operasyon. Suporta ng ospital. Nilagyan ng bakal ang likuran ni Boyet. Sabihin na nga lamang nating lahat ng bagay na ito ay naging posible dahil sa pera. Matapos ang ilang linggo at mga buwan, mismong si Boyet hindi makapaniwala sa kanyang itsura ngayon. Mas tuwid na ang kanyang katawan.
Mas malusog na ito, mas malakas. Ang dating matured niyang muka, ngayon parang bumabalik ang kanyang kabataan dahil kitang-kita mo ang ligaya sa kanyang mga ngiti. Matapos ang ilang linggo ng pahinga, handa na nga siyang asikasuhin ang mga requirements sa kanyang pag-ampon sa dalawang bata. Tutal, malapit na ang loob ng mga ito sa kanya. Hinahanap-hanap na nga siya palagi. At ngayong malapit na ang loob ng mga batang ito, kay Boyet, saka lamang niya nalaman na ang ina ng mga ito ay matagal nang patay dahil na-overdose pala sa droga. Nakakalungkot, hindi ba? Palibhasa, meron ng kakayahan itong si Boyet na mag-provide. Napakabilis lamang ng proseso. Nagawa niyang maampon ang dalawang bata sa tulong na rin ng barangay kapitan. Agad namang nagpasalamat ang batang si Primo, ang panganay na anak. Nagulat na nga lamang ang mga tao nang makitang itong si Boyet may kasama ng dalawang bata. Ang kanyang paliwanag, ang mga ito ay anak ng kaibigan ng kanyang kuya na matagal nang namatay ng dahil sa droga. Hanggang sa ayon, lumaki na nga ang dalawang batang ito sa puder mismo ni Boyet. Nang dahil sa kanyang suporta, nakapagtapos ang mga ito ng elementarya, ganoon na rin sa sekundarya. Tila ba minana ng mga batang ito ang kasipagan ni Boyet kahit na kung tutusin, hindi naman si Boyet ang kanilang tunay na ama. Ngayon, unti-unting naaabot ng magkapatid na ito ang kanilang mga pangarap nang dahil sa suporta ni Boyet. Ang kanilang pangako, anuman ang mangyari, hindi nila papabayaan ang kanilang amang ito. Hanggang isang gabi habang sila'y naghahapunan, ipinagtapat nitong si Primo sa dalawang anak-anakan niya ang buong katotohanan. Ang sabi nga ni Boyet, ibauna nga lamang daw sa limot ang lahat-lahat. Ang mahalaga, nasabi na nga niya ang buong katotohanan sa mga ito. Pero ang kanyang paalala, huwag nang pag-usapan pa itong muli dahil maaari itong mag-cause ng isa pang problema. Pero parang kay Primo at sa kanyang kapatid, hindi naman daw mahalaga na ang bagay na iyon. Ang mahalaga ay kung anong meron sila ngayon. Itong si Boyet nakapaghanda na ng 2 bank accounts para sa magkapatid na ito. Parehong may 3 milyong piso. Napakalaki na nga ng tubo nito. Partida yan ha, nakatago pa yung ilang mga alahas. Malaki na rin ang kanyang kinikita sa kanyang mga tindahan. Maraming salamat po, Tay Boyet. Kung di po dahil sa inyo, baka po ni hindi man lamang kami nakapagtapos ng pag-aaral. Baka namatay na kami sa karamdaman. O baka napariwara na ang aming mga buhay. Utang po namin sa inyo ang buhay namin, Tay Boyet. Alam nyo, hindi naman po mahalaga sa amin ang kayamanan. Ang mahalaga po sa amin ay ang buhay na ito. Maraming salamat po, Tay Boyet. Asahan niyo pong gagawin namin ang lahat ng paraan upang hindi niyo po pagsisihan ang pag-ampun sa amin. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Nauunawaan po namin kayo. Hindi po kayo masamang tao. Alam niyo kung tutuusin, mas naging tatay ka pa nga po sa amin kumpara sa tunay naming ama. Pero ano pa man ang mangyari, Tay Boyet, andito po kami para sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Yan ang sabi ng magkapatid dito kay Boyet. Niyakap ng mahigpit ni Boyet ang 2 anak niya ngayon na kahit hindi niya kadugo, hindi niya dugo't laman, mahal niya ang mga ito. Sa huling parte ng istoryang ito, hindi na nga nakapag-asawa pa itong si Boyet pero okay lang dahil inaalagaan naman siya ng kanyang 2 anak. Nakatulong pa siya sa mga taong hindi siya pinabayaan nung panahong taghirap siya. Nagawa niyang palaguin ang kanyang tindahan, nabigyan niya ng trabaho ang ilang mga kamag-anak nga niya. Alam niyo ba, maging sa panahon ng sakuna, tumutulong din siya sa kanyang mga kakilala. At sa parting ito ng istorya, nakakatuwang isipin na hanggang sa huli,
hindi sumuko itong si Boyet sa kanyang pananampalataya. Sana kayo rin. Dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Maraming salamat po sa inyong mga komento. Binabasa ko po lahat yan. Hello, Erlinda Rodillas, Roger Santiago, Elma Berlina David, Stan Music YouTube, Feman Zano, Porferio Gallego Jr., Teresita Santos, Daina Margalio, Agnes Canyon, Jurilyn Basas, Feli, Beatriz Beltrano, Emelda Wada, Josephine Mapalad, Cecilia Ibanez, Emilia Villacruz, Jose Salas, Melinda Barrientos, Nilda Lad, Bella Rock, Kwentong Tinig, last but not the least, Miss Rita Kahan, Sonia Pescador, at Mirna Josue. Muli po maraming salamat po sa inyong mga komento, sa inyong mga opinyon at suggestion. Kung medyo nabiting kayo, you can watch the other videos po. Share the video. Like mo na. Comment down below kaya. See you again next time. Have a great day. This is Vonimalia TV.